2025 Christmas Day, Republic Act number 9492, Proclamation number 1105, Series of 2015. Para naman po sa ating top 7 performing offices, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang Praise Committee ng Pamahalang Lungsod ng Pasig na binubuo sa pamamagitan ng Executive Order number PCG07 Series of 2021 ay naglalayong magbigay ng parangal at insentibo sa mga natatanging kawani ng lungsod. Ito ay pinamumunuan ng ating punong lungsod, ang kagalang-galang Victor Maria Reyes N. Soto, bilang chairperson, kasama si Ms. Elvira R. Flores, City Human Resource Development Officer, bilang co-chairperson. Sa ilalim ng Executive Order number PCG 59, Series of 2024, itinakda ang mga alituntunin ng Top Performing Office Recognition Program na nagbibigay pagkilala sa mga opisina batay sa kanilang performance, compliance, client feedback, mga natamang parangal, at desisyon ng Local Chief Executive. Layunin ng programang ito na palakasin ang moral, pagtutulungan at aktibong partisipasyon ng mga empleyado upang higit na maisakatuparan ang mga layunin ng organisasyon. Ang Top Performing Office Award ay may 3 kategorya: Small Offices, Mid-size Offices at Large Offices. Upang masiguro ang patas at makatarungang pagkilala sa lahat ng opisina, ang tatanghaling Top Performing Offices ay mula Small Offices, Mid-size Offices at Large Offices. Ang mga nagwagi ay tatanggap ng plaque of recognition at multi-core graphics laptop computer. Ang mga empleyadong may 2 very satisfactory or VS na IPCR rating para sa taong 2024 ay tatanggap din ng 2,000 gift certificate na sisimulan ipamahagi pagkatapos ng awarding ceremony sa harap ng tanggapan ng HRDO at isang salo-salo. At ngayon, ating pong kilalanin ang top performing offices ng City Government of Pasig para sa Performance Year 2024. Inaanyayahan po natin sina Mayor Vico Soto, Vice Mayor Dudut Jaworski, at ang mga kasapi ng City Council para sa paggawad ng parangal. Small Offices category, Top Performing Office Rank 3, City Local Economic Development and Investment Office, na dating pinamumunuan ni Atty. Diego Luis S. Santiago at sa kasalukuyan ay pinamumunuan ni Atty. Jeronimo U. Manzanero kasama ang Acting Officer in Charge na Mr. Crisostomo Ian E. Veron Cruz. Top Performing Office Rank 2, City Legal Council, City Legal Office sa pamumuno ni Atty. Josephine C. Lati Bagusan. Performing Office Rank 1, City Planning and Development Office sa pamumuno ni Ms. Priscilla B. Mejeliano. Ang City Planning and Development Office ay nagwagi na sa 3 sunod-sunod na taon, 2022, 2023 at 2024 performance years. Dahil dito, sila ay gagawaran ng Hall of Fame Award bilang pagkilala sa kanilang 3 taong magkakasunod na pagkamit ng parangal bilang Top Performing Office. City Planning and Development Office, Top Performing Office Rank 1.
Mid-size offices category. Sa mid-size offices category para sa performance year 2024, iisa lamang ang pagkakalooban ng parangal, sapagkat ang nasabing tanggapan lamang ang nakatugon sa lahat ng itinakdang pamantayan. Ito ay bunsod ng pagkamit ng tanggapan ng average na marka na hindi bababa sa very satisfactory sa huling dalawang magkasunod na rating period, mula Enero hanggang Disyembre ng parehong taon. Ang top performing office sa mid-size category ay ang Human Resource Development Office sa pamumuno ni Ms. Elvira R. Flores. Ang Human Resource Development Office ay nagwagi rin na sa tatlong sunod-sunod na taon, 2022, 2023, at 2024 performance year. Dahil dito, sila ay gagawaran din ng Hall of Fame Award bilang pagkilala sa kanilang tatlong magkakasunod na pagkakamit ng parangal bilang top performing office. Inyo nga ako nakikita ngayon ang Human Resource Development Office ng Pasig City Hall na ginawaran ng top performing office para sa mid-level. Ginawaran din sila ng Hall of Fame Award dahil nga sila ho ay top performing office from 2022, 2023, 2024 at ngayon po 2025. Large offices category. Upang makuha ng huling pwesto para sa top performing office na nakalaan sa mid-size office, napagkasunduan ng Praise Committee na igawad ito sa isang large office bilang pagkilala sa lawak ng pamamahala nito. Ang large office na ginawaran ng karagdagang 5 puntos ng local chief executive ay siyang tatanggap ng nasabing At pwesto. si Vice Mayor Don Jaworski kasama Top performing office rank 3, Pamantasan ng Lungsod ng Pasig sa pamumuno ni Dr. Glicerio M. Maningas. Top performing office rank 2, Office on General Services sa pamumuno ni Ms. Ruth F. Roman. Top performing office rank 1, City Health Department sa pamumuno ni Dr. Joseph R. Panaligan. At
ang top performing office nga ay ang City Health Department. Rank 1, sila po ang nag-rank 1. Pangulo po yan ni Dr. Joseph Panaligan. Malugod po naming binabati ang ating mga top performing offices para sa performance year 2024. Maraming salamat sa inyong patuloy na paglilingkod at dedikasyon sa lungsod ng Pasig. Naway magsilbi itong inspirasyon sa lahat. Muli, palakpakan po natin ang lahat ng top performing offices Performance Year 2024. Maraming salamat po sa mga departamento at tanggapan na nanguna sa maikling programa sa umagang ito. Mula sa Social and Infrastructure Sector at Peace and Order Department, ako naman po si Carla Era Amoyo mula sa POD Administrative Division. Mula sa atin, Pasig City Symphonic Band at Cultural Affairs and Tourism Office. Ako naman po si Criselda Custodio mula sa POD Public Safety Division. Kami ang naging guro sa palatuntunan ngayong umaga. Maraming salamat po. Sa pagkakataon pong ito, pakinggan po natin ang mensahe ng ating punong lungsod ng Pasig. Mga kasama, palakpakan po natin si Mayor Vico Soto. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning, Vice Mayor Dodot, mga konsehal, sa lahat ng ating mga kawani mula sa nasyonal at lokal na pamahalaan at lalo na sa ating mga top performing offices. Congratulations po sa inyo. Alam kong well-deserved po ito. Alam kong marami pa rin ibang opisina na maganda rin ang performance. Pero halos nandun na, siguro yung iba 1 point o 2 points na lang. Kayo na yung mag-rank dun sa top 7 natin. Pero ganun talaga ang buhay. Hindi naman pwede lahat ay top ranked performing office. Pero siguro dagdag motivasyon na rin po sa atin para mas maganda-ganda ang natin, pati sa mga bonus natin, mga PBB natin, di ba? Hindi naman talaga yan para sa lahat. Hindi po yan, para lang malinaw po tayo, yung mga ibang incentives, yung bonuses natin, hindi po yan karapatan. Isa po yung incentive, kaya nga po siya tinatawag na incentive. Pati nga kami sa OCM, hindi nga kami nag-BS, di ba? So, may mga ibang na hindi rin namin makuha. Pero ganun talaga, at least maging motivation siya next time or this year, next year, to strive harder, di ka nga. At muli po, itong mga top natin ay talagang nakita ko naman na well-deserved po ito. Kaya muli po, congratulations. Lalong-lalo na sa ating dalawang Hall of Fame awardees, CPDO at HR. Para sa mga nagtataka kung ba't sa huling 3 taon na sila po lagi yung top performing, sa totoo, sana naman, 'di ba? Kung kung sa ranking natin nangungulelat ang CPDO at HR, dapat mag-alala tayo. Dapat sila talaga yung nangunguna diyan. Pati sa hindi lang sa performance, pati na rin sa documentation. Dapat talaga sila yung magaling diyan, Dapat sila yung pinakamagaling diyan. Kaya tama naman na sila yung nakakuha 3 in a row. Pero para sa mga ibang opisina na hindi pa nakakatanggap ng parangal na ito, ang magandang balita naman ay sa susunod na siklo
mas mataas na ang chances natin dahil hindi nakasama ang HR at CPDO. So, ibig sabihin may dalawang makakapasok sa susunod na awarding natin. Pero sisiguraduhin natin na ang HR and CPDO natin dun sa bagong City Hall. Pag gumawa tayo ng Walk of Fame, nandun yung mukha ni Ma'am Yen at Ma'am LB. Nalalagay po natin doon, dahil sila po yung unang Hall of Fame awardees natin galing sa Praise Committee natin. Maraming salamat din po pala sa mga nagpakapagod at nag-overtime para sa ating matagumpay na Pasko Tita 2025. Siguro naging problema lang talaga natin yung naputol ilang beses yung parada, yung float parade natin. Kaso minsan di mo rin talaga maiwasan pag may isang nasiraan, ganun talaga. Talagang chain reaction na. Ika nga. Pero bukod dun sa konting putol sa float parade, naging maayos, mapayapa, at matagumpay po at masaya ang ating Pasko Tita 2025. Siyempre sa panguna po yan ng ating Kato, kasama ang ating events team, kasama po ang lahat. Sa totoo, daming opisina ang tumulong. Nakita ko yung Peace and Order Department natin, lahat ng division nila, pati yung mga CSWDO natin, yung mga social worker natin at mga staff ng CSWDO, tumulong din sa pagmamarshal, lalo na't maraming mga bata, lalo na sa concert, di ba? Talagang mga katawan nila yung nilagay sa front line para maging maayos ang ating event. Hindi po ganun kadali ang mag-organize ng ganun kalaking open event, lalo na pag may mga ganyan nga, concert, may mga artist, syempre gusto makita ng mga kabataan, talagang hindi biro mag-organize at mag-manage ng ganung klaseng event. Pero naitawid naman natin ng maayos. At ang importante, ngayong Kapaskuhan, nagdagdag tayo ng konting kasiyahan sa ating lungsod. Nagbigay tayo ng kasiyahan sa libo-libo. Hindi ko nga alam kung ilan ba yung nag-attend. Pinapa-estimate ko sa ChatGPT. Binibilang ko rin yung sa picture, di ba? Sinendan niyo ako ng picture ng aerial. Inisa-isa ko bilangin. Sabi ko siguro more than 30. Pero pagod na ako. Pero mukhang umabot ng more than 20,000 Mga ganun, more than 20,000. Baka more pa. Hindi na lang mabilang kasi yung iba, pagliko, may tao pa Diba? Pagka mula sa Mang Inasal hanggang tawid ng intersection, sa kabila naman, sa Mercury, talagang ang daming tao. Kaya pinaka-importante sa lahat, masaya po tayo. Ramdam na ramdam natin ang kasiyahan ng Kapaskuhan. At wala masyadong hindi magandang nangyari. Very minor, very minor yung mga insidente kung meron man. Kaya muli po, di ko na maiisa-isa yung mga opisina natin na tumulong dahil halos lahat naman po talaga ng opisina ay kasama doon pag ganun kalaking event. Maraming salamat at Merry Christmas sa ating lahat. God bless at adjourn na po tayo. Ayan nga po, inyo pong napakinggan si Mayor Vico Soto na nagpasalamat sa mga opisina nga tumulong para sa nangyari nga pong Pasko Tita 2025. Ayon nga ako sa kanya, very minor lang ang mga insidente na nangyari na hindi maganda. At ayun nyo naman po nakikita ngayon ang mga opisina na nagwagi at nagpapapicture kay Mayor.
At normal na eksena na nga ang ganito every time na pupunta or na nakikita si Mayor Vico Soto, empleyado man ng City Hall o residente ng Pasig o kahit hindi residente ng Pasig. Normal na marami ang o dinudumog siya at marami ang nagpapa-picture. At yan nga muna ang latest dito sa Temporary City Hall. Ako si Monching para sa latest ng iNews Pasig. Balitang totoo, serbisyong tunay.